Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, no? May bisita po tayo. Magandang umaga po, sir. God bless po sa inyong lahat, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. The power and authority of the name of God, the name of the Lord, mga ginigiliw. Ano ba ang pagkakilala nyo sa pangalan na yan, yung nasa taas, mga ginigiliw? Hindi na rin nalilinisan. So, I am planning na ito, ibababa natin, mga 2 feet kasi ang taas niya, yung laki ng mga letters. So, ibababa natin ito ng another 2 feet, tapos ibababa natin para makita yung pangalan ng lumikha ng langit at ng lupa, no? The maker and creator of the heavens and the earth, mga kinikiliw. Alam nyo, supposed to be ang ibabahagi ko ngayon is about restitution and repentance, no? Yun kasi ang medyo umaalingaw-ngaw ngayon sa mga tagagawa ng batas natin. Alam niyo ang restitution, yung mga ibabalik nila kung ano yung mga nakulimbat nila, mga ginigiliw. And this is all about the life of Zacchaeus. Pero nagbago po. Habang nag-uusap po kami ni Pastora kanina, Pastora Isa, nakita ko yung pangalan ng Diyos na nasa taas. Kaya naalala ko, tinatanong ko sila, anong pagkakalam nyo sa pangalan na yan? Jesus, sabi ko kay Pastora Aiza. Siya ang Savior, siya ang, ano pa? He is the name above all name. So yun, hindi nyo ba alam na yung Jesus na yan? That is the name of God. Ang Jesus na yan is all about the name of the Father, the name of God. Yan ang ibinigay ng Diyos na pangalan sa kanyang salita. Si Jesus, basahin nyo. If you read yung from Genesis to Revelation, pointing out all of Jesus Christ. Ang pinopoint lahat ng salita ng Panginoon from Genesis to Revelation is all about the name of God, Jesus Christ. Opo. Pinakilala ba ng ating Panginoong Jesucristo na may ibang pangalan ng kanyang Ama? Alam niyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang aking Ama. Yun ang palaging binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang binanggit ng pangalan ng Diyos. He always telling, ang aking Ama. Pero kung babasahin nyo po, ang John 17, mga ginigiliw, makikita po natin dito na ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang pangalan ng kanyang Ama. Ito ang ibinigay ng Diyos na pangalan ng kanyang anak, mga ginigiliw. Ito po yung pangalan. Kaya makapangyarihan ang pangalang Jesus. Wala po siyang ibang binanggit dyan dito sa salita ng Panginoon na ibang magliligtas sa atin. Wala. Na yung mga ibang tao ngayon, kung sino-sinong sinasamba nila na santo. Alam niyo ang santo? Sino ang santo, mga ginigiliw? Alam niyo kung sino ang mga santo? Hindi yung rebulto, hindi santo ang mga yan. Who are the saints anyway? Sino ang mga santo? Pakisabi sa iyong sarili, I am the saints of God. Ayaw nyo? Ayaw nyo ba? Kayo ang santo ng Panginoon. We are the saints of God. Hindi yung nilikha ng kamay ng tao, nililok ng kamay ng tao. Biblical ang sinasabi ko, hindi ko lang kasi matandaan kung saang parte.
Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, nakipag-isa ka sa Kanya, namuhay ka ng katuwiran, then you are the saints of God. Ikaw ang santo ng Panginoon. Diba? Opo, ang alam ko dyan, naglalaro dyan sa Acts, Romans, and Corinthians. Andun yun, nakatala yun, mga ginikiliw. Yun ang ibig sabihin nun, kung tinanggap mo siya, nakipag-isa ka sa Kanya, ikaw ang santo ng Panginoon. Diba? Nakita mo, Aiza? Pastor Aiza? Po, tayo ang santo ng Panginoon, mga ginikiliw. Diba? Opo. Kaya, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na tagapagligtas, kundi ang pangalang Jesus lamang. Because that is the name of the Father, that is the name of God, Yahweh. Ano pa? Basahin nyo sa John 17. Basahin natin, no? Kaya, alam nyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus Christ is the kingdom of God. Opo. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang kaharian ng Diyos. Jesus Christ is the kingdom of God. Mga ginigiliw, no? Magsimula po tayo sa John 17. Kung paano ipinanalangin ang ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad. Alam niyo ang ipinanalangin ng ating Panginoong Hesukristo kung babasahin po natin yung whole chapter of John 17. Hindi lang ang kanyang mga alagad ang kanyang ipinanalangin. Tayo rin. Tayo na kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Basahin natin. Magsimula po tayo sa John 17. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao. Siya lang ang binigyan ng Diyos ng authority sa lahat ng tao. Kapangyarihang magligtas, kapangyarihang magdala sa impyerno. Opo. Upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Kung kani-kanino nagpre-pray ang mga tao, kung kani-kanino sila nananalangin, manalangin ka sa magliligtas sa iyong kaluluwa. Sinasabi niya dito, this is not my word. Salita ito ng Panginoon, mga ginigilaw. Number 3, at ito ang buhay na walang hanggan. Ito daw ang buhay na walang hanggan. Eternal life. Alam niyo ang buhay na walang hanggan? Na ikaw ay titira sa lugar ng Panginoon, sa paraiso ng Panginoon. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos, sabi niya, at si Hesukristo na yung isinugo. Na si Hesukristo na yung isinugo. Diba? So Jesus Christ is the kingdom of God. Siya ang sino siya? Siya ang buhay na walang hanggan. Diba? Opo. Number 4. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kalwalhatian. Paano ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang kalwalhatian? The glory of God. Binuhay niya ang mga patay. Kaya ngayon ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad niya nung namatay yung namatay na kaibigan niya, anong pangalan nun? Si Lazarus. Para makita nyo ang kalwalhatian ng Diyos, sabi niya, di ba? Para sasampalataya kayo sa akin. Yun ang sinabi niya, puntahan natin dahil patay na ang aking kaibigan na si Lazarus, sabi ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya, ang sabi ni Marta, mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Marta. Alam niyo ang sagot ni Marta? Opo, Panginoon, naniniwala ako na siya ay mabubuhay sa huling araw, sabi niya. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Marta? Hindi lang huling araw, kahit ngayon bubuhayin ko ang iyong kapatid.